let's read this verse parable po sa Bible. Na mismo si Jesus para mas lalo natin maintindihan yung meaning ng kanta. Okay. Sa Luke 15 verse 3 to 6. Ang sabi niya dyan, then Jesus told them this parable kanya. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? Kanya. And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls these friends and neighbors together and says, rejoice with me, I've found my lost sheep. Kumbaga parang kung isipin natin na pangkaraniwang pag-iisip, yung 99, iiwan mo para lang sa isa. Parang, di ba parang hindi siya makatwiran. Isa lang yun eh. Pero, alam niyo po ba kung bakit hinanap doon sa parable yung lost sheep? Alam niyo ba kung anong dahilan kung bakit niya hinanap? Kasi, sa kanya yon. Pag ang bagay, tinuring mo na sa'yo talaga yon, kahit saan mo pa, kahit gaano yan kaliit, pag sa'yo yon, hahanapin mo. Hindi dahil nawala, hindi dahil kailangan mo siyang hanapin para makompleto yung 100, kundi hinahanap mo siya kasi sa'yo siya. Ang sabi po sa awit, yung awit po natin, ang sabi po sa awit, ako ay inibig mo. Pinatawad ng lubos, iniwan mo ang langit upang ako ay makamit. Buhay ay inalay mo. Ang chorus po niya, ako ay hinanap ng iyong pag-ibig. Ako ay iyong yakap sa iyong bisig. Natagpuan ng iyong pagmamahal, iyong hagkan magpawalang hanggan. Paki-flash yung picture. So that is the picture of us. Amen. And hopefully, mabless po tayo sa bawat isa pong awit. Hallelujah.
lahat ng papuri. Amen. Ikaw ang aking kalakasan, pahingahan ko ikaw lamang. Pag-ibig mo'y walang hangganan, biyaya mo higit kailanman. Ikaw ang aking kalakasan, pahingahan ko'y ikaw lamang. Pag-ibig mo'y walang hangganan, biyaya mo higit kailanman. Tagal nila'y natagpuan, tanging nasa sa'yo lamang. Kapayapa walang hanggan, takbo ng mapagkailangan. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Dadako na naman po tayo sa pagbibigay. Nilingan ko po ang lahat na umupo muna tayo. Amen? Sa Philippians 4:13. And my God will meet all your needs according to His glorious riches Christ Jesus. Salamat sa Panginoon. Sa Tagalog naman po, buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tunay nga po na kung tayo ay ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagbabago, kung patuloy tayo nagbibigay sa Panginoon. Ako, may isi-share lang po ako sa inyo nung nag-outing po kami. Talaga naman ang pagpapala ng Diyos ay lubos, ay talaga ubos biyaya po talaga, siksik, liglig at umaapaw pa. Salamat sa Panginoon dahil ginagamit na yung anak ko. Lahat naman po ng mga anak ko blessing sa akin kasi nga siyempre anak ko sila. Pero itong anak ko ito talagang, kasi di ba po yung isang anak, mag-outing kayo, siya lahat ang gagastos. Di ba po? Kaya talagang napakabuti ng Diyos kasi ginagamit talaga siya. Tapos, siyempre, mag-outing kami, magastos. Yun, na-provide po ng Panginoon yun, sobra-sobra. Sabi nga, naalala namin nung nakaraan na, dati, wala man tayong ganong kinakain. Pero ngayon, sobra-sobra, talagang sobra-sobra po talaga. Kaya kung tayo nga sa Panginoon talaga, hindi tayo iwan, ipababayaan talaga. Ngayon po, flight niya ngayon. Kaya mabuti ang Diyos. Kasi nakaranas po kami ng magandang buhay. Sabi ko, Lord, ayaw kong maging madamot. Kasi minsan may lumalapit na nangingi ng tulong, kahit na maliit na bagay ba, na maibigay mo yung kunting tulong. Kasi nga kung tayo nagbibigay, hindi ba talagang, yun naman talaga ang pangako ng Diyos na ang buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya lahat ng iyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ako, malaking pasalamat ko sa Panginoon. Kasi nakakaranas ako ng magandang buhay talaga. Kasi nakakatulog ako sa malambot na ang ganda ng bahay. Di ba po? Hindi na kami doon sa dati na naglilimas kami ng tubig pag bumabagyo. Kaya nga po ang tawag nila sa akin, Doña Rose. Kaya purihin ang Panginoon sa umagang ito. Sige po, tayo ay magkakaloob sa Panginoon. Amen? Amen. Tayo ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat o Diyos sa patuloy na kaloob na binibigay namin sa inyo, yung ikapo at yung aming kaloob, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa mga kapatiran namin na patuloy nagbibigay. Lord, patuloy na i-bless niyo po sila, yung kanilang mga trabaho, Panginoon, maging yung kanilang mga business, Panginoon. Salamat po, Lord. Alam kong hindi mo sila iwan, hindi mo sila pababayaan. Ano man po yung sitwasyon ng bawat isa, kayo po, Lord, ang nakakaalam. Salamat po, Lord, sa mga kapatiran na patuloy na nagbibigay sa umagang ito, Panginoon. Patuloy na i-bless niyo po sila at maging yung mga nalikom sa umagang ito magamit na ayon lamang sa nais mo, Panginoon. Salamat po, Lord. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. God is so good. Mas lakasan natin. All the time. Amen. Dagdagan natin. God is so good. Amen. Yes. Hallelujah. So, salamat sa Diyos kasi sa araw ng ating mga pagtitipon, sobra tayong nabe-bless. Na-bless na tayo dun sa mga kapatid natin na nagpasimula ng gawain, sa mga greetings, sa mga pag-aawitan, at doon sa mga pagpatotoo pagdating sa offering time. Amen. Yes. Alam niyo mga kapatid, dito natin makikita ang kabutihan at katapatan ng Diyos. No? Lahat tayo alam natin ang kwento ng buhay nila Sister Rosie. Amen. Yes. No? Kung titignan natin yung buhay nila nga noon, tsaka ngayon, napakalayo na ng agwat. Siguro sa isip ni Sister Rosie noon, nung nakakaranas siya ng mga pagsubok, yun na nga, sabi niya, ngayon, madalas na silang nag-outing, madalas na silang nagpa-family bonding. Noon, kung minsan problema pa, pati pagkain. Lalo na pambayad sa mga bills. Praise God. Amen. At ito hindi ko makalimutan, na isang desire ng puso ng ating kapatid, magkaroon sila ng bahay at lupa. Amen. Yes, maaaring hindi naman naibigay agad. Pero makikita natin ngayon, totoo naman, nakatira siya sa isang magandang bahay. Nakahiga siya sa kutsyon, may aircon pa. Di ba? Di ba? Masaya tayo. Kasi may nakikita tayong mga patotoo ng Diyos at totoo. Dumadaan ka sa kahirapan, dumadaan ka sa maraming pagsubok, meron kang hiningi kay Lord, parang hindi mo pa nakikita ngayon. Pero hindi pwedeng hindi niya ipakita sa iyo at iparanas. Amen. Yes. Diba? Kung si Sister Rosie tatayo dito, mayaman na siya. Meron bang impact sa atin yon? Kasi mayaman na siya eh. Pero yung alam mo, kung ano yung pinagdaanan niya, di ba? Kaya sabi nga, lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin, merong magandang dahilan. Amen. Yes. Ang kailangan lang natin, siyempre maghihintay tayo. Amen. Amen. Maghihintay tayo mga kapatid. Huwag nating pangunahan ng Diyos. God works in many mysterious ways. Different ways. Amen. Gumagamit ang Diyos ng tao. Totoo yan. Amen. At salamat sa Diyos. Anak, kung titignan ko si Alfred noon, parang easy-go-lucky guy. Oo. Diba? Sa problema din siya ni Sister Rosie. Pero yung palang naging problema niya na yon, siya ngayon ang naging ginagamit ng Diyos para maging blessing. Amen! Amen! Kaya ang tao may pagbabago. Amen! Yes! May pagbabago ang tao. Yes. Dumarating siya doon sa tinatawag na realization. Kaya kung minsan, meron tayong mga nakikita ngayon na parang sa tingin natin, parang wala silang kinabukasan. Pero, yung buhay nila, come what may. Pero wag natin silang tutuldukan. Kasi kung tayo walang magawa, ang Diyos merong magagawa sa buhay nila. Amen. At yun ang, doon tayo binibigyan ng encouragement ng Diyos. Anak, totoo. Meron kang pagdadaanan. No? Kasi
Kahit nga yung paglilingkod, di ba sabi ko sa inyo, it's not a bed of roses. No? Hindi siya laging nakahiga ka sa, mabulaklak na, wala. Hindi ganon. Pero, ang pangako ng Diyos sa buhay natin laging totoo. Amen! Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Sister Rosie. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And thank you, Father God, na sa pagbabiyahe po ni Alfred, kasama pa ng ibang magbibiyahe, Lord, makakarating silang ligtas at payapa. Thank you for your safekeeping and traveling mercy. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ay, dali lang ah. Kaya pala malabo. Wala ko sa lagi. Hallelujah. Yes. So, bilang maiksing review para dun sa nakaraan nating message, totoo, we can have all the good things in life. At pwede nating enjoyin lahat ito. Pero, kung may mabuting buhay, merong pinakamabuti. At ang pinakamabuting buhay ay na kay Kristo Jesus. Amen. Yes. The best life we have is life in Christ at sa kanyang layunin. Amen. Nabubuhay tayo dito, may layunin ng buhay natin. Amen. Yes, hindi tayo nag-i-exist for nothing. May purpose ang buhay natin, mga kapatid. The best life because we are chosen in Christ. Amen. We are chosen in Christ. Sabi nga doon sa naging teksto natin, God chose us before the foundation of the world. No? At sa kanyang hindi nagbabagong plano, sa pagkukusa ng Diyos sa kanyang kabutihan at napakasaganang biyaya, sabi niya, anong sabi niya? Kayo, sabi niya, ipinili ko na mula pa sa bago pa man likhain ang sanlibutan. Pinili ko kayo upang kayo ay maging akin. Akin. Kanyang pag-aari. Amen. At hindi lang yon, upang mapabilang sa pamilya, sa kanyang pamilya. Maging kanyang mga anak. It is His unchanging plan, God initiative, God goodness, and abundant grace to be in Him, to be His family, to be holy and whole. Sabi nga rito, tayo ay pinili hindi upang parusahan, kundi upang iligtas. Amen. Kung kaya nga sa bawat pagkakamali, sa bawat mga kabiguan natin, ang Diyos ay laging nandoon sa ililigtas tayong parati. Amen. No? Hindi tayo parurusahan bagkus i-restore tayo. No? At sabi nga, God the Father is firm in His decision because of His great love. Dahil sa pag-ibig. Amen. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Amen. Tayo ay kanyang pinili upang maranasan natin ang ganitong klase ng pag-ibig na ang Diyos lang ang makapagbibigay. Amen. Yes. Alam mo, ang ganda-ganda nung illustration kanina. Amen? The lost sheep. The lost sheep. Hindi pwedeng mag-contradict ang salita ng Diyos. Di ba sabi, bago pa man likhain ang mundo, pinili ko na kayo upang kayo'y maging akin. Kaya hinanap nga ng Panginoon, kaya nga hinanap ng pastor yung lost sheep eh. Isa lang eh. Kasi pag-aari niya, amen? Pag-aari niya. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, pag-aari tayo ng Diyos, we are the precious possession of our God. Amen. Yes. Alam mo, kung dumating man yung time, maligaw tayo, hahanapin tayo talaga ng Lord. Hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo mahanap. At pag nahanap niya tayo, yung ibang illustration nga, yung binubuhat.
Pero ang ganda ng illustration, niyayakap. Amen? Yes. Hallelujah. At ang kasunod pa nun, the lost sheep, the lost pearl, the lost, ano ba yun, yung money, at the lost son. Yun yung makakasunod yun eh. No? If our God, our Father, choose you and called you before the foundation of the world, kinumpirma ito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi niya, you did not choose me, I choose you. Amen. Yes. At wala tayong kawala, mga kapatid. Firm ang desisyon at binigyan tayo ng assurance. God chose us, we are chosen, it is done and cannot be undone. Amen! Hallelujah. Di ba napakapalad natin? Yes! Napakapalad natin, mga kapatid. At lagi nating makita yung mga buhay natin na ganito tayo kapalad dahil kay Kristo. Kung ano man yung nararanasan mo ngayon mabuti, ang lahat ng yan ay dahil kay Jesus. Amen! Yes. Hallelujah. You are chosen. You are chosen. Hindi ka lang chosen, you are chosen and called. Pinili ka at tinawag. Amen. No? Sapagkat may layunin ng Diyos sa kanyang pagpili. Mga kapatid, ang pagpili ng Diyos ay hindi dahil higit ka sa iba. Amen. Hindi ka pinili, Sister Alice, kasi mas mabait ka kaysa kay Sister Shet. Hindi ka pinili, Sister Rosie, kasi mas generous ka kaysa kay Brother Arnold. No. Diba? Ang pagpili ng Diyos ay hindi dahil higit ka sa iba. Sa sekular na mundo, kapag kinakakitaan ng potensyal ang isang tao, magaling, matalino, masipag, at mapagkakatiwalaan, sila ang pinipili. Di ba? Oh? Walang pag-asa, yung walang potensyal, yung hindi magaling, yung hindi matalino. Amen. No? At kahit sa mga naghahanap ng trabaho, malaki ang posibilidad na matanggap agad kapag nakatapos ng may karangalan. Di ba? Mas pinipili nila yon. Sa dami ng mga aplikante, namimili talaga sila. At kapag mataas pang karangalan, trabaho pa ang lumalapit. Amen. Di ba? Meron agad silang tinatawag na eligibility. Na-exempt sila sa mga civil services exam. Di ba? Yung mga laude, cum laude, summa cum laude. Amen? Yes? At maging sa pagpili sa mga taong mangunguna sa ating bansa, di ba namimili tayo? Amen? Yes. Kaya lang kung minsan nagkakamali tayo sa pagpili. Amen? Yes. Kakaiba ang pagpili ng Diyos. Pinili ka muna bago ka pa nagkatiwalaan. Amen. Yes, pinili muna tayo bago tayo pinagkatiwalaan. Sa sekular na mundo, kailangan meron kang maipakita muna bago ka mapatunayan, bago ka pagkatiwalaan. Pero tayo, wala pa tayong ginagawa. Amen. Wala pa tayo sa mundong ito. Amen. Pinili na tayo. Amen. At pinagkatiwalaan. Pagkat tayo ay nabubuhay sa ilalim ng kanyang biyaya. Sa 1 Corinthians 1:26-29, basahin ko sa inyo mga kapatid. Sabi rito, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nung kayo ay tawagin ng Diyos. Magano na kayo? Ang tawag dito? Mag-recall na kayo. Iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika sa paningin ng tao. Subalit, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. At pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang mga malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao.
mga hampas lupa, at mga mahihina sa sanlibutan ito, upang ipagwalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya walang sino man ang makapagmamalaki sa harap niya. Amen. Kung minsan, ang tao, akala niya galing sa kanya yung kanyang galing, yung kanyang talino, yung kanyang kakayanan. Kaya kung minsan, ipinagyayabang niya ito. Amen. Amen. Nakalimutan niya. Ito'y kaloob sa kanya. Amen. Kaya nga, marahil kaya nasulat siya ni Pablo. Amen. Kasi karanasan niya, di ba? Sino ba si Pablo? Mayabang. Amen. Sabi niya, isa akong pariseyo. Amen. Alam niya ang kasulatan, back to back. No? Magaling siya. Magaling siyang taga-usig ng Iglesia ni Cristo. Ay, bless God. Ng Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Kaya niya nasasabi yan kasi alam niya, dati ganun siya. Amen. Marunong nga siya. Di ba? Pero, pinili ng Diyos ang mga mabababa sa sanglibutan. At mga hinamak. Nakita niya yung katotohanan na ang Diyos ay pag ang Diyos ang pumili, sabi, siya yung magbibigay sa iyo ng kakayanan. Amen. Sa kanya manggagaling lahat. Amen. No? At walang manggagaling sa iyo. Yes. At magbigay ito sa atin ng totoong encouragement, mga kapatid. Di ba? Ako na lang. Mamaya. Mamaya. Praise the Lord. Kaya walang sino man ang makapagmamalaki sa harapan ng Diyos. Magsaya ka, kapatid. Hamak ka man sa tingin ng iba, kay Kristo ikaw ay dakila, sapagkat pinili ka ng Diyos. Amen. Marahil dinadown ka ng iba. Ang tingin sa iyo, mababa lang. Amen. Pero wag kang malungkot. Amen. Sapagkat pinili ka ng Diyos, ang tingin sa iyo ng Diyos ay dakila. Okay lang kahit iba ang tingin sa iyo ng tao, ng iba, di ba? Ang importante sa mata ng Diyos, ikaw ay dakila. Amen. Sapagkat pinili ka ng Diyos. At magagawa ng Diyos na ikaw ay maging kagamit-gamit, kapaki-pakinabang, mabunga. You can excel sa inyong school. Amen. Sa iyong business, sa iyong profesyon, at anumang larangan ng buhay ka nandoon. Amen. Na gusto mong marating. Amen. Alam nyo, napahanga ako dun sa napanood ko lang sa FB, yung mga mga nag-cheer, yung mga eskwelahan na sumali sa cheering ba yun? Ano na yung tawag dun nila? Oo. Ang gagaling ng mga bata na nag-cheer. Di ba? Ang gagaling na. Kaya humanga ako, sabi ko talagang ang mga Pilipinong mag-aaral, magaling. Amen. Yes. Pero meron yung nagsisirko-sirko sila, nakikita lang natin yun sa mga tinatawag na mga bihasa. Amen? No? Kaya ikaw, pwede kang mag-excel kahit sa anumang larangan ng buhay mo gusto makarating. Amen. Hallelujah. At lalong higit kung ikaw ay tinatawag sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Amen? Oh? At don't take for granted ang sarili mo because God see you great. Sabi mo nga sa lahat ng mayroong kahambulan, I am great. Yes, I am great. And never take for granted ang pagpili ng Diyos sa iyo. Hindi siya nagkamali. Hindi siya nagkamali at tignan mo yung sarili gaya ng pagtingin ng Diyos sa iyo. Amen. Yes. Huwag mong titignan ng sarili mo sa lente mo. Tignan mo ang sarili mo sa lente ng Diyos. Amen.
Tignan mo ang sarili mo kung paano ka tinitignan ng Diyos. Mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng matatag na saligan upang tumugon. At huwag mag-alinlangan at mag-agam-agam. No? Lahat ng pinili at tinawag ng Diyos ay ang mga taong may kahinaan upang gampanan ang itinawag ng Diyos sa kanilang buhay. Mga kapatid, hindi lamang tayo ay pinili at tinawag sa isang napakabuting layunin. Amen. Yes. Tingnan natin si Noah. Sa kanya uli nagsimula ang tao, di ba? Batay sa Bible. No? Sa Genesis 1:21, minsan uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad sa kanyang higaan. Hindi ba nakakahiya? Amen? Yes. Dahil sa kanyang kalasingan, hindi niya namalayan siya nakatulog ng, sabi pa nga, hubad, hindi lang basta hubad hubad na hubad. Ne? Walang saplot. Amen. Di ba nakakahiya? Kahit mga anak mo lang, makita kang ganun, di ba nakakahiya? No? Si Abraham, sinungaling. Nagsinungaling siya dahil sa takot. Bakit magpakita natin ito sa Genesis 21, verse 1. Nilisan ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng Kades at Shur. At tumira sa Gerar. Habang siya'y naroon, kapatid, ang pakilala niya kay Sarah. Kaya ito'y pinakuha ni Abimelech, hari ng Gerar. Maraming salamat. Sapagkat bago pa masipingan ni Haring Abimelech si Sarah, dumating ang isang anghel ng Diyos. Amen. Yes. Hallelujah. Dahil natatakot siya, amen, nakapagsinungaling si Abraham. Si Jacob o Israel, di ba mandaraya siya? Nung kailangan nang ibigay ni Isaac yung kanyang blessing sa kanyang panganay, sabi ni Jacob, Genesis 27:18-19, lumapit si Jacob kay Isaac, Ama, sabi niya, tapos sabi naman ni Isaac, sino ka ba? Tanong nito ni Isaac. Anong sabi niya? Ako si Esau. Siya ba si Esau? Siya si Jacob. Amen. Hindi siya si Hikaw. Ay, si Esau. Amen. Ano lang yun? Icebreaker. Si David, murderer. Totoo, hindi siya yung pumatay, pero siya yung nagpapatay. Di ba? 2 Samuel 11:14, kinabukasan, sumulat si David kay Joab. Tingnan niyo ito mga kapatid, ewan ko lang kung mapapansin ninyo. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab kasi nga, nagkaroon sila ng relationship ni Batseba, di ba? At nagdadalang tao ngayon si Batseba. Kaya sabi niya, kinabukasan, sumulat si David kay Joab, ipinadala kay Urias. Gumawa ng sulat si David, binigay niya para kay Joab, ipinadala niya pa kay Urias. Ano ba yung laman ng sulat? Mga kapatid, ito. Ganito ang nilalaman ng sulat. Ilagay mo si Urias kung saan mainit ang labanan. Sabi niya rito, pagkatapos ay iwan mo na siya doon at bayaan mo nang mamatay. Tingnan mo kung anong klaseng isip meron si David. Si Urias pa ang nagdala ng kanyang kamatayan. Amen. Sulat ng kanyang kamatayan mismo kay Urias niya pa pinadala. Amen. Mabuti, si Urias hindi nga niya binasa Tayo kung minsan binabasa natin, hindi natin sulat Pero si Urias, up to his last breath, tapat siya kay David. Kahit pala yung nilalaman ng sulat na yung kamatayan niya na. Amen! So makikita natin si David. Si Gideon, takot at mahina sa hukom.
14, di ko nalagay yung verse. Tinawag upang iligtas ang Israel mula sa mga Midyamita. Anong sagot ni Gideon? Ngunit Panginoon, paano kung maliligtas ang Israel ang aming angkan ng pinakamahina sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin? Siya daw yung pinakahamak sa pamilya namin. Ano kaya? Amen? Sa tingin mo, kapatid, meron ka bang ganitong karanasan? Tingin mo, ikaw ang pinakahamak sa iyong pamilya? Amen? Pero si Gideon, naging dahilan ba yung mga excuses niya para hindi siya tawagin ng Diyos? Tinawag pa rin siya ng Diyos. Kaya nga, itinawag siyang the man of valor. Amen? Binago ng Diyos ang istorya ng buhay ni Gideon. Si Prophet Jeremiah 1:4-6, sanabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. At ito naman ang sagot ni Propeta Jeremiah, bata pa po ako. Bata pa po ako at hindi magaling ng tagapagsalita. Pero naging propeta pa rin siya, amen. Si Paul, persecutor of the church. Sa Gawa 9:13, no? Kasi nga pinapupunta si Ananias doon sa lugar ni Saulo. Saulo pa siya noon. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na ang nagbalita sa akin patungkol sa taong ito. Sabi niya. At marami na siyang kasamaang ginawa sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka roon, sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari, at sa mga angkan ng Israel. Amen? Yes. Anong nakikita nating mga magagandang katangian nito ng mga taong tinawag ng Diyos? With all these weaknesses, hindi nagbago ang pagtawag sa kanila ng Diyos. Amen? No? Sa dami ng kanilang kapintasan, amen. Hindi nagbago ang pagtawag sa kanila ng Diyos. Sa Isaiah 43:1, ang sabi dito, fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name. You are mine. Amen. Yes. You are mine. Kaya walang maidadahilan. Amen. Ang dami nilang mga excuses, di ba? No? Pero maliwanag, ang kaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Romans 11:29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Amen. Hindi binabawi ng Diyos ang kanyang kaloob at mga pagtawag niya sa tao. Minsan ang tao, kapag may nakita siyang kakulangan sa iyo, babawiin niya yung binigay niya sa iyo. Amen. No? You are not worthy. Amen. Pero kay Lord, sa mga halimbawa natin na pinahayag sa umagang ito, with all their weaknesses, hindi nagbago ang pagtawag ng Diyos sa kanila. At binigyan pa sila ng tinatawag na confirmation. No? Diba? Fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name. Hindi tayo tinawag sa ibang pangalan, tinawag tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. By my name. And you are mine. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos ay tapat, hindi nagbabago ang isip sa kanyang layunin. At nagdadalawang loob ka ba? Sa pagtanggap ng itinawag sa iyo ng Diyos? Meron ba dito? Tinatawag siya ng Diyos? Nagdadalawang loob ka ba?
Iniisip mo, hindi mo kaya? Ha? Inisip din yan ng mga nauna sa'yo. Pero nakaya nila. Amen. Nakaya nila. Dahil magaling sila? Hindi. Dahil sila ay nagsabi ng, yes Lord, here I am. Di ba? Inabel nila yung kanilang sarili. Amen. Maliwanag ang Diyos ang nagbibigay ng mga kaloob. Iba't ibang kaloob upang ihanda ka sa gawaing paglilingkod. God chose and called you. Hindi nagkamali ang Diyos sa pagpili sa iyo. Mga kapatid, ilagay mo sa iyong puso't isip, hindi nagkamali ang Diyos sa pagpili sa iyo. Kamay ng Diyos mismo ang pumili sa iyo. Tinignan ko sa ibang salin, ano ba ibig sabihin ng God choose you? Yung chosen. Sabi, handpick. Handpick. Amen. Kamay ng Diyos mismo ang pumili sa iyo. Amen. Sabi, God handpicked you for a particular purpose He had in mind. Maliwanag ang Diyos ang nagbibigay ng mga kaloob, iba't ibang kaloob upang ihanda ka sa gawaing paglilingkod. Sa Ephesians 4:7, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob. No? May tanging kaloob. Ephesians 4:11-12, at binigyan niya ng ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may propeta, ebangelista, pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa katitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia. Mga kapatid, ano kaya yung tanging kaloob? No? Yung ba binigyan ng ilan? Kanya, ito nga, in-illustrate niya, di ba? Alam mo, pumasok sa isip ko, music ministry. Amen. Yes. Kasi kahit na noon yung mga Levites, they are set apart para sa gawain ng paglilingkod lang sa loob ng iglesia, no? Wala nga silang parties doon sa mga tinatawag na inheritance eh. Bakit? Ang inheritance kasi nila mismo ang Diyos. Amen. So, ito lang pumasok. Ganun ba yon, Lord? Di ba? Ang music ministry, ang lawak ang sinasakop ng music ministry. Hindi ba, no, may paglalaban kay Jehoshaphat? Sino yung una niyang inilagay sa harapan? Bago yung mga sundalo. Di ba yung music team? Amen? Yes. Yes. Kaya mga kapatid, you are so blessed. Nakabahagi kayo ng tinatawag na music team ministry. Palakpakan natin ang Diyos. Amen? Yes. Ikaw ba ay nandyan na sa tinawag sa'yo ng Diyos, ngunit nakakadarama ka ng pagkapagod? Sino rito? Nararanasan, napapagod din naman siya. Diba? Mga kapatid, naiintindihan ng Diyos. Don't feel guilty. Naiintindihan ng Diyos kung kailangan mo ng pahinga, pahinga ka. Amen. Amen. Yes. Remember Elijah. Yung kwento ni Elijah. After ng victory na, nakaranas siya ng pagkapagod. Disappointed siya. Discouraged siya. At gusto na niyang sumuko. No? Natatandaan niyo yung 400 na nagtayo sila ng 2 altar. No? Tapos kung sino yung totoong Diyos, siya ay magpapadala ng apoy. Amen. Kasi pinuno nila ng tubig yung mga altar. 2 altar sa kay Baal at sa Diyos. No? So katatapos niya lang, pero nung marinig niya
yung Reyna, na pinahahanap siya, pinapahanting siya. Amen. Gusto niya ng sumuko. Amen. No? Binitawan ba siya ng Diyos? Sabi niya, gusto ko nang mamatay eh. Di ba? Hindi siya binitawan ng Diyos. Bagkos, inalagaan siya, nagpadala ng pagkain, pinainom at pinatulog upang makabawi ng lakas. Amen. Hindi tayo susumbatan ng Diyos, mga kapatid. Napapagod ka, i-restore ka niya. Amen. Yes. Magpahinga ka lang, pero wag kang bumitaw. Iba kasi yung nagpapahinga ka tapos bibitaw ka, iba kasi yon. No? Magpahinga ka pero wag kang bibitaw. Pag kaya mo na uli at malakas ka na, gawin mo uli ang itinawag sa ng Diyos. Amen. Yes, God will not reject you. Hindi niya sasabihin, hindi ka niya kukutsain. Amen. God will not reject you. Remember Peter, dininay niya ang ating Panginoong sa Kristo 3 beses. Diba? Pero binigyan siya ng pagkakataon. Amen. Ng panibagong pagkakataon. Binigyan siya ng panibagong pagkakataon. Mga kapatid, dito sa Hope, kung kailangan mo ng pahinga, mga kapatid, magpahinga ka. Just don't leave God's calling. Amen. Ipahinga mo lang. Amen. Ipahinga mo lang. Amen. God will not reject but will restore you. Nagkamali ka ng desisyon? You come into your senses? Napagmuni-muni mo, napagwari-wari mo, ay mali yung desisyong nagawa ko. God will not reject you. Go back to your first love. Diba? Yung lost son. Nireject ba siya ng Diyos? From the time na umalis siya sa kanilang tahanan, ng tatay nandun na, naghihintay sa kanyang pagbabalik. Amen! Yes! Hallelujah! Gagamitin ka ng Diyos higit pa sa dati. Di ba? Si Peter. Di ba? Basahin natin ng Book of Acts. God is the God of many chances. Hindi lamang 2 chances, 1 chances, 1 chance, 2 chances, 3 chances. God is the God of many chances. Hindi nagkamali ang Diyos sa pagpili sa iyo. Kamay ng Diyos mismo ang pumili sa iyo. God handpicked you for a particular purpose He had in mind. Amen. No, sabi nga, bago pa lang nilikha ang mundo, tinawag na kita. At hindi tayo tinawag nga ng Diyos for nothing, para lang mag-exist dito sa mundo. Meron na siya talagang nasa isip. Amen, para sa'yo. Amen. God handpicked you, carefully selected you. Kaya kung nasan ka man ngayon, hindi siya nagkamali ng pagpili sa'yo. Kahit minsan nagkakamali ka, pumapalya sa pinagkatiwala sa iyong tungkulin, He will not reject you. Isaiah 41:9. Sinabi ko sa iyo noon, ikaw ay aking lingkod. Pinili kita at hindi tatakwil. Amen. Merong salita ang Diyos. Amen. Sinabi niya na nga noon pinili kita. Amen. And I will not reject you. Amen. At lalong hindi kita itatakwil. At ano ang pangako niya sa verse 10? Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, ang iyong Ama. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas ang daming pangako. Amen. Hallelujah. God called you. God chose you. He will equip you. He will sustain and strengthen you. Amen. Yes. Kaya walang dahilan, kapatid. Amen. Para hindi tayo tumugon. Para tayo sumuko.
at para hindi tayo magbalik. Amen. Yes. Hallelujah. Hindi tayo i-reject ng Diyos. Even how many times we fail, mga kapatid. Ang grasya ng Diyos ay higit sa anumang mga pagkukulang at pagkakamali natin. Amen. Yes. Hallelujah. Diba? Praise the Lord. Walang may grace story ngayon? Magre-grace story ako sa inyo. Luma na. No? My story. No? Nilagyan ko pa ng My story. Yan. I-avail mo lang ang iyong sarili. Ito yung unang mensaheng narinig ko kay Pastor Rod. Pastor pa lang siya nun. Ito yung message na narinig ko pa yata ito doon sa Lapas eh. Ito yung message na narinig ko na nag-encourage sa akin at nagbigay ng lakas ng loob upang ipagamit ang buhay ko. Sabi niya dito, God, ito yung pamagat niya eh, God is not after your ability, but to your availability. Amen. Kasi kung titignan ng ability, wala akong ability. Amen. Mahiyain nga ako eh. Amen. Meron akong inferiority complex. Amen. Mas gusto ko pa yung magtrabaho kung mag-isa ko. Amen. Kahit walang pumapansin, mas panatag ako. Amen. No? I made myself available. Yun ang tumatak sa isip ko. Available. Na? Kaya nag-volunteer ako. Kasama ng ibang mga kapatid. Alam niyo ba mga kapatid, halos lahat ng kasama ko, professional. Brother Evans, Sister Julie, Sister Rhoda, Sister Ruth, at yung pa bang mga kapatiran sa Tarlac, naglilinis! Amen! Naglilinis! Sama-sama kaming naglilinis. Siguro ako lang yung high school graduate sa kanila. Diba? At yun ang bigay din naman sa akin ng encouragement, yung makita ko yung mga professional na ito, naglilinis sila. Amen? Hindi ka ba ma-encourage? Diba? Ang taas ng kanilang pinag-aralan, pero nandyan sila, naglilinis, humahawak ng walis, humahawak ng basahan. Yung iba pa nga, nandun sa CR. Diba? Mga professional na sa kanilang status, yet nasa Ministry of Health sila, linis ministry, hugas ministry. Kapag ka merong events, hugas ministry. Amen. Hallelujah. At habang naglilinis, nag-volunteer akong magturo ng mga bata. Amen. Pagkatapos tinawag ako sa music ministry. Hindi naging madali sa akin nung tawagin ako sa music ministry, worship leading pa. Amen. Hindi ako sumanay humarap sa tao. May inferiority complex ako. Matindi yung inferiority complex ko. Kaya mas panatag ako sa linis ministry at children kasi mga bata ang kasama ko. Amen. Nakatago lang kami. Amen. No? Totoong marunong akong umawit. Pero hindi sa pagsabay sa mga instrumento. Amen. At yung tinig ko, minsan kung makarinig ako sintonado, doon pa ako sa sintonado napapasabay. Amen. Yes, kaming dalawa ni Sister Ruth, tawa kami ng tawa. No. Alam niyo ba mga kapatid, naranasan kong mapagalitan. Siguro masakit na yung kamay ni Pastor Jun. Hindi pa siya pastor noon, siya yung leader namin sa music team. Siguro nasakit na yung kanyang kamay. No. Hindi ako makapasok. Hindi ko mapasukan talaga. Ne. Alam niyo ba?
Siguro kung sa inyo sabihin, tusuko na kayo. Ito yung salitang narinig ko, sabi niyo sa akin, huwag nating bigyan ng basura ang Diyos. Ay, Maria Joseph, sabi ko, alam niyo ba, kahit nandun ako sa harapan ni Pastor, yung mata ko, hindi ko alam kung saan ko ititingin. Wag lang malalaglag ang luha ko. Wag lang malalaglag ang luha ko. Kasi si Pastor, perfectionist kasi siya eh. Alam ng mga music ministry yan. Di ba? Nung buhay pa siya. Hindi lang nung panahon namin. Pero mas matindi nung panahon namin ni Pastor Ruel. Sabi ko pa sa isip ko, hindi naman kasi talaga ako marunong sumabay ng instrumento. Tinawag-tawag ako dito, sa isip ko yun ha. Kontento na akong naglilinis eh. Sabi ko, tapos tawag-tawagin ako, tapos pagkagalitan ako. Di ba? Pero, salamat sa Diyos. Tinawag ako sa mas mahirap. No? Inalis ako sa comfort zone ko. Pero salamat sa Diyos, hindi ako sinukuan. Hindi ako sinukuha ni Pastor John. Amen! At hindi rin naman ako sumuko. Bakit? Naging maliwanag sa akin isang pribileyo na ako ay piliin at tawagin ng Diyos. Wala akong may papakitang quality eh. Diba? At gusto ko talagang magamit. Pero hindi pala sa terms ko, kundi sa terms ng Diyos. Amen. No? Hindi madali, dumaan kami sa striktong pangunguna ni Pastor Jun. Alam niyo ba bakit? Hindi lang kami umaawit. Hindi lang kami mga music ministers. Araw-araw gumagawa kami ng debosyon. Nagdi-devotion kami araw-araw from Lunes to Sabado. Tapos pagdating ng practice, isasubmit namin yung mga yun. Ipapacheck namin kay Pastor Jun. Pero nakabuti, amen. Lahat nakabuti. Mahirap, pero lahat nakabuti. At bago pa yun, merong sharing time. At meron pang prayer time. Meron pang testimony time. Hindi ko nga makalimutan yung unang tumayo ko. Sabi ko, nag-testimony ako, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay talagang mabuti. Nagsimula ako sa ang Diyos ay mabuti. Nagtapos ako sa ang Diyos ay mabuti. Wala akong ibang nasabi, kundi ang Diyos ay mabuti. Amen. At ito pa, ito ay isang confession. I-confess ko na ito kay Pastor Roel eh. Pero hindi ko na i-confess kay Pastor Jun. Nung patayuin kami, mag-share kami, ako yung nakatoka, hindi ko alam kung anong share ko. Naghanap ako sa daily devotion. Alam niyo yan? At nakahanap ako, sinulat ko, ni-revise ko lang. Alam niyo, sabi ni Pastor John, ang galing ko daw. Ang galing ko daw. Sa isip ko, kung alam mo lang, Pastor, kinopya ko lang yan. Amen. Yan. Hindi ko yun na-confess kay Pastor John. Kailan ko lang na-confess sa'yo, di ba, Pastor? Tagal na panahon. Pero pag naiisip ko, natatawa ako. Oo. Sabi niya sa akin, ang galing ko daw, gumawa ng message. Pero hindi niya alam, pinopya ko lang. Mga kapatid, hindi kami on time. Hindi kami on time. Dumarating kami before time. Alas 6 ang practice, hindi kami dumarating ng alas 6. Dumarating kami alas 4, dumarating kami alas 5, tarlak pa yon. No? At kung uwian, ito, kapag bago ang awit, naabot kaming madaling araw. Alas 12, alauna, minsan nakarating pa nga kami ng Mungkada. Tama si Sister Maripeha, Sister Bilgi. Nakarating kami ng Mungkada. Bumalik kami paniki. At kailangan pang maaga kami ng Sunday talaga. Napuyat ka na, maaga ka pa. No? At involved and required kami sa lahat ng gawain. Hindi lang kasi kami mga music ministers, kundi workers. Yes.
prayer meeting, overnight meeting, kasama kami hanggang sa mga outreach, at gabi na din kami nakakauwi. Mga kapatid, naranasan ko ang lumusong sa baha, sa Kaot. O, yung mga nakasama ko sa Kaot. Sumakay ng balsa, o yung mga nakasama namin sa San Jose. Maglakad sa Maalikabok. Minsan, dala-dala mo yung baon. Pupunta ka ng San Jose. Mag-outreach. Dalawa kami, Sister Bidji, Sister Maria, dala-dala namin yung mga van. Magkataon, wala pang sasakyan, lalakarin namin hanggang San Jose. Ilang baryo yung dadaanan namin, tapos ang dadaanan namin Maalikabok. Kung hindi naman Maalikabok, maputik. Yes. Alam mo, naranasan din namin tumawid sa ilog nung ginabi kami ng San Jose. Alam niyo yung dinadaanan natin, yung sa pinagbabalsahan? Doon kami nagbabalsa, papunta ng San Jose. Gabi na, wala nang balsa. Nabalsa kami hanggang doon sa lugar, pero magmula doon sa lugar namin hanggang doon sa Santa Cruz, wala nang balsa. Nauna si Brother Rolson. Tinignan niya kung kaya namin. Alam mo, ganun hawak-hawak kami. Sister Virgie, si Brother Hammer. Sama pa nun. Umuwi kami ng Paniki, basang-basa kami. Umuwi sila ng Tarlac, basa sila. Hanggang dito. Yes. Sunday, Wednesday, Thursday, Saturday, asa Tarlac kami. Asa ministry kami. Yun ang pasimula ng aking spiritual journey. Lots of sacrifices, discipline. Mas mabigat na tungkulin at pananagutan, pero hindi ko tinanggihan. Bagamat may naglalaban sa kalooban ko. Amen! Lalo na nung tawagin akong magpastor. Amen! Ito yung pinaka-struggle ko talaga. Pero sabi ko, Lord, kung dito mo ako inilalagay, let it be. Let it be. Amen! At every time tatayo ako, nanginginig ako talaga. Pero pinalalakas ako ng Diyos. At iniluluhod ko to sa Diyos. And I educate myself. Kasi hindi lang natatandaan ko pa, hindi lang, bilang pastor, hindi lang yung puso. Yung meron kang pusong mapagmahal, no, caring heart, kailangan, meron ka ding tinatawag na karunungan. And I educate myself sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At salamat kay Pastor Jun. Sa sobrang tiyaga niyang dalhin kami sa iba't ibang mga seminars and training. Maghapon, magdamag. Maghapon, gabi. Amen. At kay Bishop Rod, na una naming naging pastor. Una nating naging pastor. Kasi karamihan dito. Amen? Kahirap pagsabayin ang tungkulin sa family at sa ministry. Kahirap pagsabayin ang trabaho sa ministry. Maliwanag sa akin, hindi maaaring i-avail ko palagi ang sarili ko sa ministry, and yet, napapabayaan ang ministry ko sa family. God gave me strength and God gave me wisdom kung ano yung mga bagay na dapat kong gawin. Tinitiyak ko bago ako umalis ng bahay, nagawa ko na ang dapat kong gawin. Amen! Lots of sacrifices, mga kapatid. At kung walang mag-alaga kay JR at Manman, sinasama ko talaga sila. Sinasama ko talaga sila. Dumating yun nung time when financially down kami, iwan ng ministry. But I can't surrender, ayaw ng puso ko. Amen. Pinagkatiwalaan ako ng Diyos, I will not take it for granted. At dumaan pang iba't ibang pagsubok, ngunit ang Diyos totoo sa kanyang mga salita. God provided everything. Strength to continue. God show sa lahat ng sitwasyon at hindi niya kami pinabayaan. Amen! Yes. At nang magkaroon ng church building sa Paniki, dito naman kami nag-concentrate, kasama si Pastor Robel at iba pang mga kapatid. Amen! No?
At kahit na muling mabalik ang gawain sa Tarlac, nang ipagbili na ang lupang kinatitirikan ng bahay Panambahan sa Del Valle, tuloy-tuloy lang sa pag-outstretch. Amen. Sa Del Valle din. Amen. Kasama kayo. Amen. Ang ilan sa mga dito kasama. Amen. Kahit wala tayong church, wala tayong bahay Panambahan, tuloy-tuloy ang outreach. Hanggang magkaroon ulit ng center sa Paniki, sa Villa Socorro at ang kasalukuyang dito. It's not a bed of roses ang maglingkod. Ngunit masaya. Amen. At mas masaya ngayon dahil naglilingkod tayo under grace na kung saan pinagaan ng lahat. 68 na ako, mga kapatid. At nagpapasalamat ako sa Diyos. Nandito pa din ako. Nandito pa din ako. At wala akong regret. Wala akong pinagsisisihan. Wala akong pinanghihinayangan. Thankful and grateful ako na hanggang sa mga oras na ito ay nakapaglilingkod pa ako. Hanggat may hininga at lakas na kaloob ng Diyos, I have already decided in my heart to follow Jesus. No turning back. No turning back. Kanino pa ba natin matatagpuan ang tinatawag na best life? Kay Jesus lamang, mga kapatid. When you have Jesus, you have everything. And you have the promises of God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pinilingan ko ang music ministry, pakiawit yung unang awit natin, yung bagong awit natin. Salamat sa Diyos, laging may bagong awit para sa Kanya. Na? Sabi nga, sing a new song unto the Lord. Amen. Hallelujah. Alam nyo, kaya nga may Book of Psalms eh. Dito pinapar out ni David, at yung iba pang mga author ng, hindi lang naman si David ang author ng Psalms. No? Dito nila ipinahahayag yung nararamdaman nila. Amen. No? Dito nila na-i-express yung mga karanasan nila. Amen. Hallelujah. Salamat. Sabi ng ating Panginoong Yesus, you did not choose me, but I choose you. And we are choosing the beloved. Hallelujah. At hindi tayo yung humanap sa Diyos. Siya ang humanap sa atin. Hinanap tayo ng Kanyang pag-ibig. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Minsan pa'y awitin natin, hinanap ng pag-ibig.
Hallelujah. So ganyan po kabuti yung pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Hindi tayo ang pumili sa Kanya kung hindi Siya ang pumili sa atin. Kaya lagi po nating masasabi talaga na napakabuti ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So, kamangha-mangha, walang katulad, walang makakahigit doon sa pag-ibig na Kanyang ibinigay sa atin. At lagi po nating tatandaan, merong hope kay Jesus. Kaya sa umagang ito, mulit nating idideklara ang pag-asa na ating makikita sa ating Panginoong Jesus lamang. I have hope in Jesus. I believe in Jesus and His finished work. I am what Jesus says I am. I can have what Jesus says I can have. I can be what Jesus says I can be. Today, I will receive more of His love. Today, I will receive more of His grace. Today, I will receive more revelation. Today, I will experience more of His healing, His blessings, His favor, now and forever. I am blessed to be blessed. In Jesus' name, Amen. So palakpakan po natin ang kabutihan ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. So lagi po nating tatandaan, hindi po dito natatapos yung pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Araw-araw, minuto o segundo, mararanasan natin yung pag-ibig na walang hanggan na patuloy niyang ibinibigay sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi ka makakapagtago sa biyaya ng Panginoon. Hahanap-hanapin ka niya dahil ang pagmamahal niya kailanman ay hindi magmamaliw sa bawat isa sa atin. Ating pong itaas ang ating mga kamay. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesus ay patuloy ninyong mararanasan. Minahal ka ng Diyos kahapon, minahal ka ng Diyos ngayon. Bukas, wala ka pa rin niyang sawang mamahalin. Iyong tatanda ng kanyang mga pangako, kung ano man ang pinisimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Ang araw nito'y pinagpala, buong linggo ninyo'y pinagpala na rin. Paniwalaan mo, tanggapin mo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang buhay po sa lahat.